na sobrang tagal nila na-hire, especially girls. Kaya parang iba, nawawala na sila ng alam nyo yun, nawawala na sila ng pag-asa na, meron kasi mga kwento na 1% lamang daw ang girls na na-hire. At kung sino ang pipili sa'yo, sana all pinili, di ba? Wala kang backer, it's just luck na swertihan kung mapipili ka agad. And minsan nakaka-stress ba yung trabaho, di ba? Minsan kakayanin mo naman ang trabaho, but the environment minsan, so ikaw na lamang yung mag-a-adjust. Okay, let's start. Ano to? ASMR ba ito? Para tayo nasa ASMR, pero hindi to ASMR. This is another podcast, be. Hi guys! Annyeonghaseyo and mabuhay! Buyo imdida! And for today's for today's episode ng ating podcast, today ang gagamitin natin kasi nga it's sunny, may araw. So it's today, it's not tonight. Kasi pag tonight, gabi, madilim. So today, ang gagamitin natin. And again, makikita nyo ulit sa aking panibagong video po ito. Ano ba yung bangs ko? Nawawala. Panibagong video natin. Nasa labas pa rin ako ng aking apartment. Ng aking apartment talaga na parang akala mo is, pagmamay-ari ko siya. Nasa labas tayo ng apartment para ma-enjoy again ang ating environment. Ayan, for today's podcast, syempre, hindi ko nasasayangin yung pagkakataon na nasa labas ako para makapag-film kasi nga, this is a time na, parang saya lang. And makikita nyo sa video ko na iba yung background natin dahil wala lang, maiba lang. At saka ang sarap makita na nafe-feel ko na nasa Korea ako dahil sa ganito kong environment, diba? Parang, tumigil tayo ng konti para mukha pag screenshot. Wow. So anyway, ang dami kong hanash, diba? For this podcast, we will try to answer one of the comments sa akin, sa isa kong post. Diba, meron tayong episode 4 natin na podcast is about, mga question, nakagat ko dila ko. Yung mga questions na pwede ko sagutin. So, may isang commentator na naiwan dahil nga nakapag-film na ako bago ko siya nabasa yung comment niya. And napakarami niyang tanong. Ang dami mong tanong, Charmy. Yes, pero gagawa natin siya ng isang episode. Napaka-special ng friend nating si Charmy Maulion Patino. Napaka-special mong babae ka kasi ikaw ay nasa solo episode. Sasagutin natin lahat ng iyong tanong hanggang sa aking makakaya for this video. Kasi nga, maganda yung mga tanong niya actually. And since today is May 1 na pag-film ko, today is International Labor Day. Ito ay isang pagpupugay pa rin sa ating mga kapwa, mga manggagawa. So, dahil ito ay related sa trabaho, lalo na dito sa pagkukurya, sasagutin natin lahat ng naibigay na tanong ni Charmy. At ang tanong niya, ay 15 questions, di ba? Parang daig pa niya ang nagbigay ng exam. Teacher ka ba? Parang teacher, dami mong tanong. So, ito ang sabi niya, pwede ba ganito, Mi? Gusto ko kasi malaman ng mga ganito ganito rin tanong minsan na mga kilala ko sa HT Hindi ko alam yung HT. Ano HT? High tension? Hello? Tugegara? Ano yun yung HT? So, Charmy, please comment down below ano ba yung HT na yun. Pero sasagutin ko na lahat. Ang dami kong ebas, 3 minutes and 30 seconds din tong pagsasalita kong to. Pampahaba din to ng video. At sana, kahit na marami akong sinasabi, hindi nyo ako binibitawan. Kasi ito si Buyo. Love me for who and what I am. Tanggapin nyo ako kung sino ako. At sana kung tanggap nyo talaga ako sino ako, hindi nyo ako iiwan sa ere. Hindi ako isang airplane na naiiwan sa ere. But anyway, we will answer the questions na of my friend Charmy. The first question she have is, how did you apply for work in Korea? Ako, may share ko dito paano ako nag-apply working. Actually, year 2022 ko lang na-discover ang About EPS.
I really don't know about the EPS system. Hindi ko siya alam. So sa mga nagtatanong po, what is EPS? EPS is Employment Permit System. Ito po ay isang sistema na kung saan nagpapadala ang mga bawat bansa sa mga manggagawa sa bansang Korea ng mga empleyado na nakapasa sa kanilang exam. So sa lahat po, ang mga EPS po ay dumaan sa pag-exam. And hindi ko sure talaga kung kailan, correct me if I'm wrong po, pero parang year 2015 may mga EPS na dito sa Korea. And I don't know what time exactly na nag-start ang EPS, but I started to know about EPS year 2022. It was just a post na minention ako ng friend ko na mag-asawa kong friend si Ate Irishilo, Ate Irishilo Papapiro. Minention ako na meron daw paparating na schooling sa amin sa Nasugbu. Pero taga-Balayan ako, di ba ga? So, kabilang bayan pa yon. Parang hour pa din, isang oras din yung mababiyahe ko papuntang Nasugbu. So, may schooling daw papuntang Korea. Wala talaga akong idea what kung anong meron sa EPS. So, pumunta ako for our orientation. And sa orientation na yon, sinabi kung ano ba ang EPS system, kung paano ba magpadala ng worker dito sa South Korea, kung paano ba makarating, lahat step by step. Yes, parang sayaw, 1, 2, 3, 4. Kinuwento doon ng ang coordinator lahat kung paano. And una, syempre bilang sila ay isang schooling or isang Korean language school, since hindi ako magaling mag-Korean at isa talaga ang kailangan mo is maipasa yung EPS exam, you need to mag-enroll or you need to mag-aral ng language test. So, year 2022, nag-start ako mag-aral ng Korean language. For me, Charmy, kailangan mo talagang mag-aral para took ng exam. Kasi yung exam na yon, sa pagkakaalam ko, is yearly may announcement sa HRD Korea sa site nila. And please also follow the DMW or the formerly the POEA for more info. Syempre, hindi kasi ako talaga, hindi ko na alam. Alam niyo ba, simula na nakarating ako dito sa Korea, hindi ko na alam kung ano ba ang system, paano na ba, kung ano na bang balita. Kasi nga parang na-let go ko na. Wala na akong pakialam, kasi narito na ako. But, pwede nyo rin i-follow yung mga content creators na nag-share ng mga ganito kung kailan may exam. So, please follow the HRD Korea for more infos kung kailan may pa-exam for every countries na meron. So, ayun, nag-apply ako. Hindi siya apply totally. Kailangan mo, you need to pass the exam. And yearly, may announcement. Question number 2, did you go through an agency or direct hiring? Actually, we are direct hiring. Ibig sabihin, government to government basis tayo. Pinadala tayo ng government ng Philippines to the government of Korea. At ang government ng Korea ang katulong ng mga kumpanya na maghanap ng mga empleyado para sa kanilang mga kumpanya. At dito nga ako napunta sa Kimchi Factory, which is kasama ko si Po Jangnim. Yes, si Po Jangnim naka-work natin. And wala pong agency ang Korea. Again, sasabihin ko po sa inyo, wala talaga tayong agency kasi as far as I know po, correct me if I'm wrong, kapag po agency, usually, hindi ko naman po ini-encourage lahat, pero nagiging TNT or TNT ka. Alam niyo yung TNT, mga undocumented po. So, hindi ko naman minimenos yung mga TNT natin kasi they just want to work and to provide their family needs. But it's really hard and it's really hard. Mahirap maging TNT. You need to tago-tago para baka mahuli ka ng mga pulis, di ba? And madideport ka, magkaka-record ka pa. So, hindi ka basta-basta makakabalik dito sa Korea. Napakahigpit po ng Korea in terms of rules talaga. Susundin nila. So, pag nahuli ka, bit-bit ka, papadala ka na at that day, dideport ka. So, kailangan documented ka. Wala again na agency dito. Siguro yung mga agency is just for entertainment, alam mo yon, or kaya mga engineering yata. Pero lahat po ng mga workers na factory worker here in South Korea is government to government
process. We are hired by the company and the Korean government and there is no agency po. Please be careful, be aware. Nakakatakot po yon. What requirement and documents did you prepare? To be honest, oh my gosh! Ba't kayo narito? Bakit kayo narito? I'm filming. Nandito ang mga ate. Basta kayo? Oh, no, I'm doing a podcast. Sorry for the interruption. Dumating po ang aking mga butihing ate and kuya na nagpapaaraw. Sabi na, what requirements and documents did you prepare? Actually, hindi ko na po matandaan kung ano talaga yung mga requirements na napadala ko or piniprepare namin. But, ay isa sa pinaka maganda dito, walang NBI, walang barangay. Ay! Natanggal ko! Sorry po! Walang barangay clearance. Alam mo yun, yung mga clearance. Sa pagkakatanda ko po, basta maipasa mo ang exam, mga medical, especially HIV test, TB test, alam mo yon, radio test, basta mga ganon, medical, sila naman po magpo-provide, especially na kung ano ba ang mga kailangan mo. May list po siya. Actually, may list po siya. Pwede nyo po siyang i-search internet, but ang pinakamaganda po doon, hindi siya kagaya sa atin sa Philippines na sobrang dami ng requirements na hindi mo na alam na tapos sa sobrang dami requirements parang kailangan pa ba yun, di ba? Ayun, i-search nyo na lang po and yung mga visa processing, medyo matagal po siya, medyo matagal yung processing pero worth the wait naman po once you were here in South Korea. So, another question, did you take any exam or training before going? I already answered that question, but again, nagtook po ako ng exam, EPS exam. Maikwento ko lamang po, though ako po is, sabi ko nga sa inyo sa mga video ko, is nag-aaral ako ng Korean dati pa, since I was 15, but in my first take of exam po, bagsak ako. Hindi talaga natin sure kung yung luck din siya di ba? It's luck and hard work. Na kahit anong hard work mo talaga, pinagpuyatan ko yun talagang alam mo yung na after schooling, trabaho sa gabi, tapos review ka habang nagtatrabaho ka, nag-aaral ka Alam mo, super tutok ka. Minsan ganun pala yung pag pinagpapaguran mo isang bagay, minsan kumakawala. Kaya sabi ko sa inyo, parang nag-alis ako ng goal nag-alis ako ng pagse-set ng goal sa utak ko kasi mas lalo akong nadidiskaril. So, but you have to prepare, you have to to learn Korean language, kung paano magsulat, bumasa kasi hindi ka po makakapasa sa exam kung hindi ka marunong magbasa. Yun pa lang yun. Kung hindi ka marunong magbasa at magsulat, negative ka na agad doon Siguro, napakaswerte mo kung ikaw ay magmimini-mini mo tapos napaka-lucky mo kung papasa ka. May mga ganong instances. Pero ako po, again, in my first take of exam, bagsak po ako. This is my second take na exam and luckily po, sobrang swerte ko talaga. I was on my batch KLT 18. May batch po yan. KLT. KLT is Korean language test. Hindi ko na alam. Okay, LT, di ba? Batch 18 po ako. Bumagsak po ako noon and sobrang swerte ko at that year. August po ako ng KLT 19. KLT 19, nakapag-take agad ulit ako na exam. October 2022. Sobrang parang binigay sa akin ni Lord, di ba? Kahit na pinagpaguran ko, anak, hindi pa to para sa'yo. Sa batch 19 kita ilalagay. Wow. Di ba? May pala siya. Meron siyang niredirect ako ni Lord. Kasi feeling ko, I have the reason why hindi rin ako nakapasa ng KLT 17 at hindi ko siya i-disclose muna for this video. Mag-isip kayo kung ano yun. Pero napakaswerte. Parang dito pa rin ako, parang binigay pa rin sa akin ni Lord kahit na na-delay ako ng ilang buwan. Okay. Yes, nag-training po kami. May training yon sa schooling. May training ka, Korean language training. And also, pagdating mo naman po din sa bago ka umalis, may training pa rin yon. Bukod sa pagtuturo ng konting language, parang yung kung ano ba ang madadatnan mo here in Korea, kung paano ba magtrabaho, paano ba makipag-communicate sa lahat ng mga makakatrabaho mo, especially sa mga Koreans na tayo yung dayo dito and we have to adjust to them. Kasi nga tayo ang
foreigner. Yes, for the first time in my life, natawag din ako foreigner. Diba? Napaka-social naman natin na si Buyo foreigner sa bansa Korea. Napaka-social naman natin. Sa Korea pa tayo foreigner. And for the next question, how long did the whole process take? Ito guys, meron kasing may mga questions regarding about that na especially boys and girls. Sabi nila, boys sobrang bilis ma-hire. Meron naman, sabi, girls sobrang bagal ma-hire. They took, minsan may iba, sadly, may 3 years, 2 years sa pag-aantay, 4 years, di ba? Nakita nyo yung kay Sheena, yung episode natin sa podcast ko when Sheena, nagtagal siya ng 4 years ng pag-aantay and it's really, ang tagal, di ba? Ako po, honestly, nakapasa ako ng October 2022. Nag-start akong ma-hire by December. Nag-process na po yon. March, nakaalis na po ako. So, October yon, di ba ga? November, December, January, February, March. For 5 months, nakaalis na po ako at nakarating na po ako dito sa South Korea. May iba na sobrang tagal. To be honest, may ibang mga kwento na sobrang tagal nila na hire, especially girls. Kaya parang iba, nawawala na sila ng alam nyo yun, nawawala na sila ng pag-asa na, meron kasi mga kwento na 1% lamang daw ang girls na na-hire. Pero para sa akin naman, alam nyo everyone, especially the girls, kung titingnan nyo naman yung brighter side, napakarami rin naman babae ditong worker. So, kung lahat ng mga babaeng yan ang pagbabasihan mo na 1%, ang daming 1% dito sa Korea. Ang daming babaeng worker dito. So, wag po kayo mawawala ng pag-asa na ang tagal nyong makarating, makuha yung gusto nyo sa buhay. Especially yung makarating dito sa Korea. Kasi sila is nag-antay din. So, bawat tao po is iba't iba ng span or ng pagpaprocess kung gaano katagal bago ka makarating here in South Korea. And me, I waited for 5 months, may iba 6 months, 1 year, depende po yan kahit nga lalaki, inaabot ng taon. Depende po yan kung sinong company ang nangangailangan ng tao at kung sino ang pipili sa'yo. Sana all pinili, di ba? Sana all sadyang name. Chares! But for the next question, what visa did you get and what are the qualifications? Ang visa po namin, lahat po kami mga EPS is E9 visa. So, E9 visa is para sa mga factory workers, di ba? So, ayan, mapapalta lamang po kami ng visa, ng E7 visa once we, na comply namin yung qualification, naabot namin yung mga scoring, di ba? Kailangan mo makapag-aral ulit dito, mataas yung level mo. Marami siyang processing pa rin. At sa mga papunta pa lang dito sa Korea as a magiging factory worker, don't pressure yourself na makapagpalit ng ibang visa kasi dadating po yan ang pagpapalit natin ng visa. So ngayon, please focus on what you have. We are E9 visa here. So in the future, hopefully makapag E7 ako para mas matagal yung pagstay ko dito. And yung E7 visa kasi is nakakapag-invite ka ng mga family members mo papunta dito sa Korea. So I hope na mangyari yun sa akin soon. So another question, do you need to know Korean language before applying? Yes, you have to know about how to speak, how to read, how to communicate Korean language. Diyos ko girl, hindi lang laging lock or hindi lang laging sign language, mababatukan ka be, lalo't pag mainiti ng ulo ng mga kakampany mo, ng mga Koreano be, ng mga foreigner, be, pakabatukan ka! Kailangan marunong ka makipag-communicate, hindi pwedeng sign language ka lang. Mahirap yun. Mahirap mag-survive kung ganun ka lang. Depende po yan sa'yo. Pero para sa akin, you need to adjust. You are the foreigner here. So you have to, you have to study Korean language. Ako nga nahihirapan pa rin. Kasi hindi ako nag-aaral. Huwag kayo kumain sa akin. Puro lang ako vlog dito. So, another question, do you need to know how much did you spend during the application? Ako, to be honest po talaga, hindi naman again pare-parehas ng na-spend. Pero ako po, umabot po ako ng less than 100,000 lahat. Schooling, medical, tapos
Lahat, marami. And ako po kasi may mga personal things na kailangan magpa-medical kasi sakitin po ako, especially hikain ako. So, ang dami kong gamot na dinala. Lahat ng gamit ko nung dumating ako dito, bago kasi wala naman ako mga maleta, wala akong gamit. Lahat, anything, pinambili ko ng pagkain, gamit, papunta here in Korea. Lahat sila bago, lahat nung time na yun bago. So, nag-spend po kami ng less than 100,000 pero hindi po lahat ha. Hindi ko to sinasabi na ganito yung nagastos ko. May iba mas mura kasi may mga gamit na sila. Alam mo yung magkakaiba. Magkakaiba po yun. And hindi ko na po alam kung ano po yun sa iba. Basta sa akin po, I spend less than 100,000 and wala kami noon. Alam mo yung be, tsaka hindi siya bigla. Paunti-unti siya in your application sa journey mong yon. Hindi mo mamamalayan na gano'n na nagastos mo. And luckily, napakaswerte ko kasi may mga tao nagpahiram ng pera para makarating ako dito sa South Korea. Again, hindi naman pare-parehas. Okay, next question. Were there any unexpected expenses? Unexpected expenses, siguro, kaya medyo ako nalakhan. Kasi nga, since I'm from Batangas and Manila ang head office, 'di ba, ng processing. Balik-balik talaga ako, back and forth, Manila, Batangas and pamasahe, 'di ba? And doon napagod na ako, sabi ko, hindi ko kaya. Parang kailangan ko yata mag-hotel, kailangan ko nagbayad kami ng mga hotel-hotel, yung ganon. So doon medyo tayo nadagdagan. So kung ikaw ay taga Manila, pwede ka makauwi, 'di ba? Pwede kang or malapit ka around Metro Manila, madali kang makakapag-uwian. Pero kung ikaw ay taga probinsya or kaya medyo malayo ka, mahirap. So gagastos ka rin talaga ng pambayad sa mga ganon, 'di ba? So kaya medyo nalakan tayo. Another question, how did you get your job placement? Actually, I didn't got the job placement, but the company got me. Yes. Hindi ako ang nakakuha ng trabaho. Ako po ang pinili ni Sadyang Nim. Napakaswerte ko. Ito yata ang first time in my life na pinili ako. Yes, it's my first time. So I'm so grateful. I feel love. I feel seen. I feel valid. Kasi dito sa Korea, ang Sadyang Nim or ang mga may-ari po ng kumpanya ang pipili sa inyo. Hindi po tayo yung parang pipili. Though merong instances na kung anong field na gusto mo, kung gusto mo nasa sa food, parang may mga ganun yata yun eh. Pero si amo po ang pumipili sa mga empleyado papunta dito. So wala ka ng kawala, wag ka nang humirit. No, napili ka na ni Sadyang Nim. Yes! Diba? So lahat po kami is mainly pick. May iba, meron tayong tinatawag na massive selection. Massive selection po is, ito po yung time na kung saan maraming company po ang sabay-sabay na nagseselect ng mga empleyado. Example, 100 companies na nangangailangan ng mga empleyado sa iba't ibang bansa. So, pipili sila ng mga empleyado sa iba't ibang bansa and yung government po natin ang maglalatag kung sino ba ang mga pwedeng candidate sa sa company yon, kung sinong gano'n. So, wala kang backer, it's just luck. Na swertihan kung mapipili ka agad ni Sadyang Nim. Okay, another question. What kind of work do you do in Korea? I work for, again, kung makikita nyo po sa mga post ko and sa mga nasasabi ko, ako po, I work for a kimchi factory here in South Korea. 3 years na po ako nagwo-work and never pa po ako nakakapagpalit ng trabaho. And mabigat po siya, nakaka-stress kasi alam mo marami nagsasabi, hala, sa kimchi factory ka pala, nakakapagod yan. Marami nagsasabi nakakapagod po ang kimchihan, which is true naman. Pero hindi ko naman ini-invalidate yung mga nagtatrabaho sa mga bakalan, yung mga kahoyan. My God, super lakas sa kahoy. Parang feeling ko may bagyo. Alam mo, hindi ko naman ini-invalidate kasi mabibigat talaga sila. Yung mga ganun trabaho pang lalaki, pang maton. Pero kimchi factory is also one of the hardest job here in Korea. Marami nakakapagsabi, especially mga Koreans, kapag may nagtanong, saan ka nagtatrabaho? Sabi ko, sa kimchihan po. Sabi, oh my God, ang mabigat siya na. And minsan nakaka-stress ba yung trabaho, di ba? Minsan, kakayanin mo naman ang trabaho, but the environment minsan, so ikaw na lamang yung mag-a-adjust how to handle yourself while you were working.
And another question, what challenges did you experience as a Filipino worker? Actually, ano bang challenge? Ako, to be honest, kaya wala rin ako maikwento masyado na about ano yun, bullying or kaya discrimination. Kasi hindi ko naman siya totally na feel. Hindi ko siya totally na experience here in South Korea. Kaya pag may mga nagtatanong sa akin, na bully ka ba? Na discriminate ka ba? Hindi, wala po ako maisagot kasi hindi ko naman siya na experience. Hindi naman ako dumating sa point na merong mga nanghaharas sa akin, merong verbally or kaya physically nanghaharas. Hindi ko po siya na-experience. And kaya ako naman, yung experience ko dito as a Filipino worker, okay naman yung status namin sa company. Mahal naman kami ng company namin dahil hindi naman kami pasaway sa company and we work professionally. Yes, we are 4 Filipinos in my company and so far naman po wala naman po kaming big issues to the Filipinos in our company. Yes. Well, I'm so proud to say na wala kaming big issue ang mga Filipino sa amin. Patama, keep reading. Next question. How did you adjust the culture and environment? Oh my God. Ito, paano ko nag-adjust? Una, climate, di ba? Since I am from the tropical country, the Philippines, sobrang init. So, nag-adjust ako sa sobrang lamig. Yun ang mga bagay na sobrang ini-adjust ko dito sa South Korea, ang lamig. Tapos, pagkain, 'di ba? Ibang-iba sa mga pagkain sa atin sa Philippines. Yung mga pampalasa. Yun, yung mga, tsaka the way, alam mo yung mga observe silence, yung mga ganon, parang hindi naman, especially sa mga transportation, ganito sa mga park, kaya narito ako sa area kung saan wala masyadong tao, para kahit salita ko ng salita, wala akong katabi na, halang ingay-ingay naman ito, parang ganon. So, dito ako sa Malaya, kasi sobrang matatahimik sila, parang mga, alam mo yun, ang Korea is isang malaking library. Bawal ang maingay, bawal lumabas. Alam mo dito, napaka-nonchalant ng tao, parang, Diyos ko, kaya parang nagmumukha ako ditong twinkle, twinkle, little star kasi sobrang ingay ko. Kahit nasa gitna ako ng kawalan, tapos ang tahimik na paligid, tapos naririnig ang buong boses ko dito sa ground and hoy, bawal yung ginagawa mo, ate. Bakit ka nagpapapicture dyan? Baka mabash ka. Sinasabi ko sa'yo. Patay ka. But anyway, na-distract tayo. So, yun na nga. As a Filipino, ayun. Culture shock. Maraming culture shock. Especially chopsticks. Lahat ng mga pagkain. Yun. Ano pang ang tips ko? Be respectful. Though, kailangan i-respect din tayo as a person or as a people. Kailangan natin i-respect yung culture nila kasi tayo yung kailangan mag-adjust. Alam mo, kanina ko pang hinahawakan yung nabother ako, baliktad nga pala yung mic ko. So, again, mabalik tayo. Tayo yung kailangan mag-adjust kasi syempre tayo yung dayo. So, yun yung mga adjustments and also respect the people. Yun ang may offer ko. And enjoy life. Sana, sa pag-enjoy naman natin ng life natin here in South Korea, hindi tayo nakakaabala sa iba, diba? And what advice can you give to the Filipinos who want to work in Korea? Ako, ang advice na mabibigay ko po sa inyo, especially do sa mga medyo matagal yung paghahantay. For example, naghahantay ka ma-select or naghahantay kang magkatrabaho dito. Huwag ka muna pong mag-resign sa current na trabaho mo hanggat hindi ka po na-hire. Kasi matagal po din ang selection. Hindi mo sigurado kung kailan ka mapipili ni Sadyang Nim. So, ang tip ko lang sa'yo, wag ka muna magre-resign. Just keep on what you are doing. Focus, then keep waiting. Parang another question for the last question ni Ate Charmy is working in Korea worth it? Why or why not? Ang lakas baka Miss Universe 2011 Shamsi Sup ang atake nito kasi may why or why not. For me, working in Korea is really worth it. Kasi this is
what I dreamed before. Ito yung kinikrave ko na makarating dito sa Korea, makapagtrabaho, ma-experience. Alam niyo yun, pangarap ko lang makita yung mga palaces, makapagsuot ng mga hanbok, makakain ng mga Korean foods, makakita ng idol, makapanood ng concert. And this is what I'm praying for. Ito yung talagang dati ko pang kinikrave. So parang sobrang worth it niya. Sobrang worth it. And about naman sa working, though mahirap siya, mabigat siya, pero kung meron kang discipline, kung meron kang basta disiplina and how you handle yourself, sobrang worth it ng Korea. So please, gusto ko rin kayong i-encourage na magtrabaho dito sa Korea. Siyempre, ang stress naman na andyan na yan kahit saang bansa ka. Even you were in our country, in the Philippines, may stress ka. But for me, I can assure you na worth it naman dito sa Korea. So sa lahat ng mga gusto pong mag-apply abroad, you can apply here in South Korea and experience what I'm experiences. And again, ayun, ang dami kong sabi, umabot din ng 30 minutes itong ating video, and I hope na na-enjoy nyo po at nasagot ko naman ng ayos ang mga tanong nyo dito sa ating episode ng podcast natin for this video. So I hope na marami pa ang manood na ate at mag-share ng ating video para mas marami pa. Parang feeling ko gusto ko maging informative yung aking podcast and YouTube channel. Parang feeling ko, parang pang-informative ako. So please share my videos and also support me on what I'm doing. So again guys, please subscribe to my YouTube channel Buyo Imnida, and also please follow my social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, lahat po sila is Buyo Imnida, para hindi nyo na po ako hanapin ng paiba-iba yung pangalan, para madali nyo akong hanapin. Madali lang naman ako hanapin tinatapon nyo lang ako. So yun lang po. Please, always be safe, always be healthy, and always be happy. Buyo Imnida. So sana po ay nasiyahan po kayo. Sana po is nag-enjoy po kayo sa video natin and sa ating episode ng podcast na ito. So that's all for today. Have a good day. Bye-bye. Thank you po.